So hello po, good day po mga ma'am sir. So meron po tayo ditong product. Tinatawag po namin tong circular cutting guide. Ito po yung ginagamit sa circular cutting tools. Yan, ganito pong brand. So ina-attach lang po siya para mas mapadali yung inyong trabaho. So, i-demo ko sa inyo kung paano po gamitin itong aming produkto para mas mapabilis ang inyong project, lalong-lalo na sa mga wala pang cutting machine. So, ito po ay laking bagay para makatulong sa inyo, lalo't mga die cut yung inyong mga sticker na mga project. So, i-demo ko po sa inyo. So, meron tayo ditong sticker. So, laminated po siya ng 3D kwap, no? Yung makikita nyo, ganda. So, may mga sizes na rin siya, naka-indicate dyan. Yung 1 inch, 2 inch, 2.5, 3, 3.5 inch, and 4 inches. Then, yung ating pong produkto ay meron siyang 7 different sizes. So may 1 inch, 1.5, 2 inch, 2.5, 3 inch, 3.5 inches, 4 inches. Yan. So bali 7 po siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So kaya nyo makapag-cut ng 1 inch sa inyong die cut sa inyong project. Basta ganitong tools po ang gagamitin nyo, yung ganitong brand. So hindi ko alam kung anong brand po nito eh. KW Trio. Ayan. Ano siya? Circle mini cutter. So kinagandaan kasi nitong cutter na to, rubber yung kanyang pinaka center, kung tawag dito. Tapos nagsasak pa siya after nyo mag-cut. So parang siya, meron siyang basta rubber siya, parang rubber siya. So yung ganito pong product, nililinaw ko lang po, hindi po ito kasama sa aming produkto, no? Baka mag-expect po kayo pag bumili kayo nito, may kasama na po ito. So dapat po meron na kayong ganito or yung may mga ganito na. Yan. So test na po natin. Demo na po natin para makita nyo. So ito po yung sticker. So medyo makapal po ito. Siguro up to 300 GSM kayang ikat ng ganito eh. So yan, tape natin para hindi siya magkaroon ng galaw. Kahit siguro hindi na i-tape, basta meron kayong cutting mat na maganda, kakapit na yung ating sticker. So pagka ginamit nyo to, yan, nakaganyan po siya. Hawakan nyo lang siya dito. Meron siyang knob para ma-release yung kanyang cap. Then yan, magagamit nyo na yung different sizes nya. So example po dito, meron tayong 1 inch. Yan, i-attach lang po natin dito. Yan. Kailangan po ay halos pantay siya. Then ang kinagandaan po ng cutter na to ay meron siyang cap para safety na rin dito sa blade. Yan, makita niyo yung blade. So ang paggamit niyan ay yan, itatay 10. I-loosen niyo yung kanyang knob, then yan, yung blade niya kailangan po nakadikit dito sa ating guide. Ito pong circular guide natin.
Hindi po nakaganito kasi yan, hindi po tatama yung inyong cut. So kailangan nakadikit po yung blade doon sa ating cutting guide. Yan, then sa kanyo i-tighten yung knob. Ngayon, ang kinagandaan po dito ay maigigitna nyo na siya agad. Hindi nyo na siya uhulaan kung anong pwesto, kung nakagitna na po ba. Kung wala po kasing ganito, hindi nyo ma-center yan, ganyan. No? Mahirap manghula yan. No? Kung ganyan, ay, nakagitna na ba? Ay, diba? So, ito, tsaka ang pangit dito sa, ano na to, cut. Ang pangit lang dito, yung mga ruler ano niya kasi hindi siya precise, no? Pag nilagay mo siya sa 1 inch, expected mo mga 2 inch siya, pero pag ginamit mo siya, sobra siya sa sukat, so hindi siya precise. So kaya gumawa tayo ng guide, cutting guide, para precise po yung cut natin. So dapat po yung sticker natin meron na po palang bleeding, no? Yung bleeding po, kung yung sticker nyo po ay 2 inches, yan, meron po siyang pasobra na mga 2 mm or 1 mm. Masasan nyo po yung kung paano kayo mag bleeding sa sticker, lalo na die cut. O yan. So test na po natin 1 inch. Yan. So, kailangan po nakadikit yung ating blade dun sa ating guide. Then, nakikita nyo naman po agad na nakasentro na siya. Ayan. Kasi, makikita nyo yung kanyang allowance dun sa sticker, pantay na. Dahil sa bilog siya, no? So yan, sample. So ang paggamit po kung saan po yung direction ng blade, doon nyo po siya iikot. So yan po, hawakan nyo lang dyan. Siguro mga kung bago yung blade nyo, mga isang ikot lang. Pero kung medyo matagal na po, mga 2-3. So yan, test natin. So, kaya nakadikit po. So yan po yung 1 inch, no? Kaya natin mag-cut ng 1 inch. So yan, subukan po natin tong 2 inches. So release po muna natin yung kanyang knob natin. 2 inches naman po. Ayan, 2 inch. Dali lang po siya gamitin. Ayan, i-snap nyo lang ng gano'n. Then yung blade nya, ayan, didikit lang natin sa mismong guide. So yung kanyang allowance po doon, saktong-sakto lang. So ang maganda po dito sa ano na to ay napapalitan yung blade. So kailangan nyo rin po bumili ng extra blade para pag medyo mapurol na yung blade, papalitan nyo agad. So 2 inches na po tayo. So yan po ang kinaganda nung ating guide. Ginaguide na talaga nila kayo doon sa eksaktong sukat niya. Magigitna nyo na siya, hindi nyo na siya uhulaan. So yan po, hawakan lang ulit natin dito sa gitna. Then yan. So medyo ano na kasi yung blade natin, mga 2 o 3 ikot siguro okay na. So yan po. Dagat na po siya. Okay, 2 inches po yan, saktong 2 inches. Yan, 2 inches. Ayan po, doon na tayo sa 2.5. Ayan, 2.5.
Ganun po ulit. Luluwagan lang natin. Then, snap. Dikit yung blade dun sa mismong guide. Then, tighten. Then, center po natin yung bilog dun sa mismong sticker. Then, dinan nyo po kasi lalo't yung blade ko ay gamit na po. So, may tendency na medyo ano na siya, napurol. So, ayan. Ayan po. Pagka maganda po yung blade nyo o matalas pa, maganda yung cut nya. Nakikita nyo, bilog na bilog. So, ito po yung ating guide. 2.5. Yan. Bilog na bilog siya. So, maganda yung pagkaka-die cut niya. Okay. Ito naman po tayo sa 3 inches. Ganun po ulit. Luwagan lang natin yung blade. Tsaka i-snap ulit po natin. Then didikit natin yung blade dun sa mismong guide. Tighten. Yan. Yan. Masi-center nyo na agad. Ganun po kabilis. Hindi po yung hinuhulaan pa natin, sinusukat pa natin kabilaan para kung nakagitna na po ba or nakakaranas niyan yung mga may ganito pong circular cutting tool. Okay. So yan po yung iba lang. So ito po yung sinasabi kong bleeding, no. Nakikita nyo sa guide, merong sa mga nag-umpisa pa lang po, yan, meron siyang pasobrang print. So yan po ay yung tinatawag namin bleeding sa mga nag-i-sticker po. Yan, laking bagay po yan para pag nagkakat po kayo may pasobra, maigigitna nyo yung inyong sticker. So yan po. So makapal na sticker na po ito. Meron po itong laminate ng 3D, Quap 3D laminating code laminate. Yan, ganda, no? Ganda ng 3D. So doon naman tayo sa 3.5. Yan, 3.5. Loosen natin yung kanyang knob. Then snap. Ikat po natin yung blade sa mismong guide. 3.5. Yung gigit na natin. Kasi lang mayroon kayo narinig sa background natin na medyo maingay. Mga 3D machine po kasi natin yun. Multitasking na lang tayo. So ito po, hawakan nyo lang po dito para madiinan yung pagkat. Pero po mga 3 para sigurado po. Kung bago po yung blade nyo, mas maganda. Mga isa lang po yun. Sa akin po kasi gamit na yan, kita nyo, die cut. Bilog na bilog po siya. Okay, 3.5. Nakita nyo ang gitna siya. Okay, parang gumalaw yung camera ko, nabangga ko ata. So yan po yung 3.5. Then last na po yung 4 inches, yung pinakalogo po ng ating shop. Then snap. Ito yung blade. Sorry guys. Yan. Okay, snap, dikit ang blade, tighten. Make sure tighten po na maigi. Then
Kailangan po malapat po natin na may. So ito na po 4 inches. Sa 4 inches na po tayo. Yan. Nakita nyo po yung kanyang bleeding kung pantay na. Then tsaka po natin yan. So okay na po yun. So takpan lang natin yung kanyang pinaka-blade. Then ito po yung ating die cut na logo. So yan. Ganda po ng 3D. Oh. Yan, bilog na bilog po siya. Yan po yung ating logo. Yan, 4 inches. So yan po. Yan po ang ating demo ng ating cutting guide. Sana po ay yung tangkilikin yung aming mga produkto. Yan po. Para po sa mga nag-uumpisa pa lang po ng printing business at wala pa po kayong cutting machine, ito po yung sagot sa inyong mga problema. Lahat marami kayong project, no? Gumagamit kayo ng ganitong circular cutting tool, no? So para mas mapadali po, meron kaming tool dito na makakatulong lalo sa inyo. So kumbaga tandem po itong dalawa. So yun po. Sana po yun yung natutunan yung ating demo or tutorial sa aming produkto. So circular cutting guide po. Maraming salamat and happy printing po.